kay Ma'am Jen, kasama sa si Jen, at kasi Sir Tom, Sir Stone. Ang kapalin ko, Sir? Stone nila. Hindi alam ko nila. Okay, so, sabi lang kay Ma'am, direct ko na yung pag-welcome ko yung tapos may message ako. Hindi na ako secret children sa amin. When I was principal, OIT principal in bagong kanya, Annex A and B, those schools has been already part of raising the children. Annex B, hindi pa ako dumating doon. Nakapagpatayo na sila ng building. Saka yung Annex A, nakapagpatayo na rin sila ng isang building. So yan po, ganun kamahal ang sacred children. Tagi, that time. No? And then, nung dumating ako, pinagpatuloy na yung program ng computerization, yung tracking system ng mga bata, at marami, teachers training, dami ginawa ng sacred children. Diyan rin katay ang monitor San Miguel, sila Sir Perry, kung maalala mo nila. And then, mga parents, ang sacred children talaga, hindi sila nagbibigay ng basta-basta. Mahalin natin. No? Natutuwa ako dahil ito ay nag-augment o na-idugtong o paano nasabi natin para maitutuloy yung programa ng paglaong ng Pag-asa Esperanza PNPA YouTube channel namin. Namigay ko kami ng cellphone doon around. And I would like to tell na part of this is Save the Children. At bakit ba? No? Na naisip ko Save the Children nagkakaroon siguro dahil ng pandemic and then tumugon din naman yung tupat patero. So, natuloy-tuloy ko mga kasama. Mahalin po natin. Kahit po kayo hindi taga-Santana, itong nasa harap taga-Santana, yung nasa likod hindi na. Pero barangay Santana pa rin. Tingnan ko na yung aming pamigay doon. Mahalin na. Pati sa inyong lugar, makapamigay din kami ng cellphone pag natapos na namin yung aming estudyante. No? Makita natin yung talagang community. And I welcome you sa Sacred Children Foundation at saka yung mga beneficiaries to our small school. So, si Ma'am Supervisor, nagpasalamat sa mga pinarating ko sa akin, nagpasalamat siya because she's attending an equally important matter doon sa division office, kaya hindi ko siya nakarating. Si Ma'am Arlie Bularo, ang ating district supervisor, kaya wala ko siya dito. Maraming salamat po sa inyong pagpunta at sa lahat ng selected, kayo ang pinaka-selected. Biro po 18 kayo, tapos Santa Ana naging 6 na lang. Talagang sinala hanggang doon sa ibang school. Anyway, ganun sila. No? Hindi sila magbigay ng hindi karapat-dapat. At pangalagaan natin. No? Lalo na sa akin, sa mga taga-Santa Ana, ayusin ninyo talaga yung pagkamit kasi sa kanila. Tulad ng sinabi ko sa inyo, nabiyayaan na po ang ilang pinanggalingan ko ng Sacred Children na ulit ito na matutapos sa Patero. Hindi naman nila ako sinundan, nagkataon lang na itong mailangan at bakit kanilang tutulungan. Hindi sila magsawa sa akin. Ma'am, taga-saan po kayo? At taga-Pampanga si Ma'am, dito siya sa Sacred Children nagtrabaho. At taga-Bulangan. So, yan. So, yan po, mga kasama, pusong tapat, no? Tagig Pateros. Nandito po tayo ngayon upang tanggapin ang biyayang pinagkaloob ng Save the Children Foundation or Corporation Organization. Save the Children Foundation. Kasi tinanong ko ng foundation daw eh. Hindi na. So, maraming salamat sa inyong mga presensya. Napakahalaga. At dahil po, pinanggap natin sila ng maayos. Gawin natin din na may pagpapahalaga sa lahat na kanilang bigay na may pagpapahalaga din. Salamat. Magandang umaga po sa lahat. Thank you, Sir Joven. So, good morning. Hi. Hello. Ayan, sorry, medyo na-late po kami ni Ton dahil galing pa po kami sa Norte. So, kaya sobrang traffic po, kasabay namin yata yung mga nagbakasyon. So, kamusta po kayong lahat? Ayan, so lahat po ba
dito ay kasama na doon sa group chat natin sa Facebook. Taas na po ng kamay ang nakaka-attend. Ayan, si Kuya. Ay, hindi ko. Represent. Sa mga singbata. Ayan. So, bago po ako mag-start, siyempre magpapakilala muna po ako. Ako po yung nakikita ninyo sa group chat, bukod sa mga teachers natin na nangungulit po sa inyo at nag-update. So, ako po si Jen or Jennifer Naranjo po. Ako po ang project coordinator po ng Rise for Children project ng Save the Children Philippines. So, kasama ko po si Gestoni. Siya naman po ang aming project assistant ng Rise for Children project po. So, makikita nyo si Ton ay nag-observe po doon. Siya po kasi ang nakatas sa lahat po ng monitoring din, yung mga ipapahiram po namin na tablet sa inyo. And siya din po ang support po sa buong implementation po ng Rise for Children project. So, ang krisis ng COVID-19 ay patuloy rin dudulot ng mga sa edukasyon ng mga bata. Tulad ng pagpapayungan sa pagbabalik ng physical klase, katulahan sa teknolohiya at mga materyales sa pag-aaral sa tahanan. Mga magulang na hindi hanggang suportahan ang pag-aaral sa tahanan at pagiging limitado sa paghahanda sa gender-responsive distance learning. Ang pandemya ay nagdudulot din ng mga isyong may kinalaman sa kasalukuyan. May mga pamilyang maaaring bumalik sa tradisyonal na papel ng babae at lalaki sa tahanan. Sa narito ang pagbibigay ng mga gawaing bahay sa mga batang babae. Dahilan upang maging limitado ang oras at suporta para sa kanilang pag-aaral. Inihahandog ng Save the Children Philippines kasama ang Global Affairs Canada ang Resilient, Inclusive, and Safe Education or RISE for Children. Isang proyekto na nabata sa gitna ng pandemya. Nais din natin palaguin ang kanilang pagtukoy sa tamang pamamaraan sa pagkakaroon ng gender-responsive na tahanan, komunidad at mga institusyon na nangangalaga sa mga bata. Layunin din natin na mas mapagbuti pa ng gobyerno ang suporta sa pagpapatuloy ng kalidad ng gender-responsive na edukasyon at pagkatuto sa gitna ng krisis sa COVID-19. Ang Rise for Children ay matutupad sa bayan ng Pateros at sa mga lungsod ng Taguig at Parañaque. So, meron po tayong partner from childcare institutions na nagsusupport din sa educations ng mga bata na nasa loob po ng centers po natin. So, hindi ko na siguro i-deep dahil para makapag-focus po tayo kung bakit po kayo nandito ngayon at paano po kayo napili bilang beneficiary po ng Rise for Children project po. So, isa po sa naging process ng selection po namin ay nanghingi po kami ng list from schools kung sino po yung mga most vulnerable families, yung talagang hirap doon sa access ng gadget, yung may mga criteria po for selection. So, ang listahan po ay nanggaling sa school at binalidate po ito ng ating barangay. So, partnership po ito ng school at ng barangay. So, sa ating po project ngayon, kayo po ang beneficiary ng Conditional Cash Transfer Program. So, basahin po natin yung social agreement form po natin. Okay. So, ito po social agreement form po natin. Ito po ay katibayan kasi sa ngayon po, ang mga beneficiaries po natin ay mag-a-attend po ng learning session. So, ito po yung parenting learning sessions na kailangan pong daluhan ng mga parents natin. So, meron po siyang 4 na module. So, binanggit na rin po namin sa social media natin, nakakatingin po natin sa dalawang bayad yung, or dalawang ayuda yung ating pong cut-off na pagbibigay po ng pera sa inyo. So, ito po yung mga module natin. Module 1, Gender Equitable Parenting Session, yung pagtanggap po sa karapatan ng mga bata at pag-unawa sa pag-unlad ng mga bata. Yung pangalawa po, yung pag-unawa sa social gender construction ng mga bata. Yung module 3 naman po natin ay pagsasabuhay ng gender equitable parenting sa tahanan. At ang pang-apat po, ang pagbibigay ng gender support sa pagkatuto ng mga bata.
So, ano po ba ang CASH or CCTV programming po natin? Ang CASH programming po, in aid po ito for education. Kasi sa ngayon po pandemic, halos distance learning na po ang pinatutupad natin ngayon. So, ang Rise for Children po ay nagsusupport po sa continuity, learning continuity po para ang magulang ay masuportahan po ang bata sa panahon ng pandemic. Kasi hindi lang sila teacher ngayon ang naging teacher ng mga bata natin. Kayo rin pong mga magulang. So, sa mga sessions po na dadaanan natin, hindi na lang si teacher ang magiging support ng bata sa pagkatuto. Kayo rin pong mga magulang. So, yan. Ang Rise for Children po ay kinikilala po ng Save the Children na mahalagang bahagi ng pag-unlad ang isang pantay na oportunidad. So, ang Rise for Children po ay nakafocus po kami sa gender equality. So, matututunan po natin dyan kung paano natin i-manage kasi meron tayong mga stereotyping na, for example, yung anak natin na babae, ito lang ang dapat ginagawa sa loob ng tahanan. So, during the session, ituturo sa kanila kung paano ba natin itatrato yung mga anak natin ng pantay, walang gender bias. So, equal na karapatan sa mga batang lalaki at batang babae. So, ang bawat beneficiary po ng conditional cash transfer ay makakatanggap po ng cash grant or ayuda, ngunit may kaakibat na kondisyon at obligasyon. So, mamaya nandiyan ako sa inyong social agreement ang lalaki. So, magkano po ang marireceive na cash ng bawat beneficiaries po natin? Meron po ito 7,400 per family po. Ayan. So, paano siya hahatiin? Hatiin siya sa dalawa. Sa first tranche po, meron tayong 3,700. And sa second tranche po, meron siyang 3,700. So, bukod po sa cash grant, meron pong ipoprovide o ipapahiram na tablet and pocket wifi para sigurado na kumpleto niyo po yung learning session dahil part po iyon ng kondisyon o responsibilidad ng magulang. So, may ibibigay din po kami sa inyo mga IEC material na pwede nyo magamit sa loob ng tahanan kung gusto natin balikan yung mga sessions na natututunan natin all throughout po na program. So, meron siyang mga tala-arawan ng magulang na mamaya i-discuss ng Save the Children. So, may mga pagkakataon na hindi nyo po makukuha yung cash kung hindi nyo po makukumpleto yung session, yung learning session po natin online. So, una po, yung permanent social agreement, yan po yung hawak ninyo. Yan po yung tinatawag namin na social agreement form. And patunay ng enrollment ng mga bata. So, with coordination na po ito sa mga school focus po natin na isa po sa selection namin sa pagpili po ng beneficiary ay kailangan po naka-enroll po yung bata natin sa inyong mga paaralan. Po kami na itatanong doon after session. So, kukumustahin namin kung ano ba yung experience ninyo after ninyong mag-attend doon sa mga learning session. So, hinihiling po namin yung aktibong pagdalo o pagbabahagi ng inyong karanasan. Panglima po, ang pagkakala ng bilihin sa tala-arawan ng magulang na ibibigay na Save the Children. So, kagaya po ng programa ng gobyerno natin, yung sa ayuda po or yung cash na ma-receive nyo po, ay hindi nyo po pwedeng gastusin sa mga bagay na hindi dapat. So, nakasulat din po dyan yun sa inyong social agreement form. So, isa dito yung bawal gamitin sa sugal, sa bisyo, or sa kahit anumang hindi magandang activity. Pagsagot sa mga online survey na ibibigay ng Save the Children, so, una na dito, yung Google Form po natin, lahat po ba nakapagsagot na sa Google Form? Ayan. So, sa mga susunod na araw, may mga survey po kami or may mga tawag kayo na ma-receive para kumustahin po kayo. So, hinihiling lang po namin na yung active participation niyo po sa survey at sa mga focus po natin. Pagsali sa mga grupo ng Save the Children na para sa magulang, ito po yung Facebook group page natin. At isa po yung bubuuin natin na parent support group po natin. So, kung ano po yung matututunan ninyo sa Rise for Children Project, kayo po yung mag-a-advocate nito sa iba pa pong parents.
Ayan, sa unang bayad po, ito po yung mga kondisyon or conditionality sa bawat tranches po na makukuha nyo. So, una nga po, okay na yung check na po yung permadong social agreement form. Kung wala pong valid ID, pwede pong humingi ng barangay clearance. And nakumpleto ang dalawang gender equitable parenting. So, nakita natin, 4 po yun, no? Sa unang ayuda or sa unang cash grant, kailangan nakumpleto nyo lang po yung dalawang learning session. So, sa group chat po natin, nag-send na po ng schedule si Maria. Nakita niyo po? Ayan. Kung anong cluster po kayo at kung anong schedule po kayo makakadalo. So, hinati namin siya sa cluster kasi nagtanong po kami sa inyo, nagpa-call kami kung anong oras kayo available para sigurado na hindi po maapektuhan yung oras ninyo para sa inyong mga anak. So, sana makadalo po tayo doon sa binigay po na schedule sa inyo ni Marian. And isa po, ang kagaya noon, yung pag-share po natin ng experience. And lastly, sa unang condition po, sa pagkuha nyo po ng pera sa PhilPost, through PhilPost po pala ang distribution po namin ng cash. So, kailangan dalhin po ninyo yung tablet kasi i-check po natin yung tablet ninyo kasi isa po sa pinagbabawal din ng Save the Children, yung paggamit po ng YouTube sa panonood ng mga hindi magandang palabas na YouTube. So, pero i-follow niyo si Sir, ang school nila dahil alam natin na marami tayong matututunan. So, yung may mga ganun po kami na hindi child-friendly na mga palabas sa YouTube, yun po yung iniwasan po natin. Okay, so sa ikalawang bayad, para naman makumpleto, para makuha nyo yung huling tranche na para sa inyo, kailangan nyo pong makumpleto yung pang third and fourth module po. And yun, same thing with sa unang tranche, kailangan nyo pa rin mag-share ng mga experience, actively participation po sa mga social media natin. So, sa social agreement, nasulat po dyan kung saan lang pwedeng gastusin po yung pera. Yan. So, ang modalities po ng cash list, kung kunyari nakumpleto nyo na po yung mga module na yan, dadalhin nyo po yan sa pagpunta nyo po sa PhilPost. So, ano ba yung mga kailangan nyo pong dalhin? So, through PhilPost po ang distribution natin. So, kung makapag-start po tayo ng next week, ang first release po ng cash natin ay November. Schedule po sa inyo, kailangan makadalo po kayo para po during the release po ng tranches po natin ay pag pinakita niyo po yung inyong mga module, isa po yan sa mga i-check po namin. So, yan. Punta na po tayo dun sa social agreement form natin. So, ito po yung pinirmahan ninyo. Ang nakasulat po dito, ako si ang inyong pong pangalan, edad, at kasalukuyang naninirahan sa inyong pong address, ay nanunumpa at nangangako na tutuparin ang kondisyon ng Rights for Children. At ang aking responsibilidad at tungkulin bilang pinuno ng aking sambahayan or household. So, bilang isang beneficiaryo ng CCT or Cash Conditional Cash Transfer, ako at ang miyembro ng aking pamilya ay mapapanatili ng isang mapagkalingang tahanan para sa mga batang inaalagaan sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, pag-aaral at pagsasabuhay ng angkop na pagsuporta sa bata sa ligtas na paraan sa tulong ng Gender Equitable Parenting Program. Pag-aaral ay paggamit ng ayuda para makuha ang mga angkop na serbisyo para sa bata, kasama ang pag-enroll sa daycare o paaralan at mga serbisyong pangkalusugan at pangnutrisyon. Gagamitin lamang ang tablet at pocket wifi sa pag-aaral ng mga bata at para makalahok sa mga programa o aktibidades ng Save the Children. Aktibong pakikipag-ugnayan sa grupo ng Save
Save the Children na para sa magulang at tagapag-alaga. Huwag gagamitin ang cash assistance sa illegal na droga o bisyo katulad ng sabong, sigarilyo, sugal at alak. Ang kabuuan o bahagi ng cash assistance po ay hindi maaaring gamitin upang makasali sa sumuporta o itaguyod ng anumang terrorist activity. So bilang benepisyaryo, ipapatupad ko ang mga sumusunod na kondisyon ng SCP Rise for Children Project. Ang SCP po ay Save the Children Philippines. Okay? Ano po ba ang mga obligasyon ng benepisyaryo na makakatanggap ng ayuda? Ang mga sumusunod na obligasyon ay kailangan magawa ng benepisyaryo para makatanggap ng cash grant or ayuda na may kabuuang halagang 7,400 piso na iahatid sa dalawang bayad at ibibigay lamang kung makumpleto ang mga nakasaad na kondisyon. So, unang bayad, 3,700, pirmadong social agreement for, photocopy ng valid ID, katibayan ng enrollment, makumpleto ang dalawang gender equitable parenting program session, at ipapakita ang mga nagawang bukas. So, yun po yung module na ipinakita natin kanina. Ipakita ang mga naitala na karanasan o natutunan mula sa session at kalarawan ng magulang na ibibigay ng Save the Children. So, tandaan po natin, balikan na ulit natin para sure po tayo ha. Ito po yung kalarawan ng gastos at ito po yung kalarawan naman yung bukas and reflection. Ito. Next page po tayo. So, lingkuhan na pagbabahagi ng mga saloobin o karanasan na natutunan sa mga staff na Save the Children mula Nobyembre hanggang Pebrero. So, sa pagsali sa grupo ng Save the Children para sa magulang, ito yung parent support group po na bubuuin natin. So, meron din po itong Facebook page and iba't ibang Facebook group page mo ng Rise for Children. Mapanatili ang kaayusan ng packet Wi-Fi at tablet kung mayroong problema o issue ang tablet o packet Wi-Fi, ipaalam agad sa Save the Children staff at CCTV management team. Sino po ba ang CCTV management team natin? Sila po ang ating mga school principals at ang mga school focal po natin sila Teacher Jenny, sila Teacher Kat, at sila Teacher Rachel. So, sila po yung mga focal natin at iba pa pong teachers na nagsusupport po sa Rise for Children project. And kasama po sa CCTV management team ang Save the Children po. Okay? Sa pangalawang bayad naman po, halos kaparehas lang po ng unang kondisyon sa unang tranche o unang bayad. Dito po ay kukumpletuhin niyo po yung natitirang dalawang learning session po ninyo. At higit sa lahat po, na mapapanatili pa rin natin ang kaayusan ng packet Wi-Fi at ng tablet. So, kapag ang tablet o packet Wi-Fi ay nasira, nawala o nakumpiska dahil sa kasalanan o kapabayaan, hindi natin matatanggap ang ayuda. Pagpapatunay na natupad ang mga obligasyon. So, ang mga sumusunod ay dadalhin o ipapasa sa Save the Children sa mga napagkasundo ang araw. So, ano po yung dadalhin ninyo kapag kukuha na kayo ng ayuda? So, yung inyong pong beneficiary card, ito po iyon. So, kung ano po yung copy na meron kayo, yun din po yung copy na meron kami. So, para hindi po maduduplicate ng ibang tao ang inyong card. Kasi parehas pong original po yung hawak po ninyo at ang hawak po namin. Pirmadong social agreement, ayan na po yun. Mga kompleto na home pass. So, nandito po yung home pass natin. Talaarawan ng magulang at ang tablet at packet Wi-Fi. So, ang mga obligasyon po ng benepisyaryo ay masusubaybayan ng Save the Children staff or ng CCTV management natin sa online na pamamaraan. So, sabi nga namin yung aktibong participation nyo po, isa po yun sa way namin kung nagagamit po ba ninyo ang inyong packet ang tablet sa ipapahiram sa inyo or hindi.
Kasi hindi na po magiging reason na hindi po kayo makakatalo sa online session natin dahil nandito na po yung gadget para magamit po ninyo para sure po na makukuha niyo po yung ayuda na para sa inyo po. Yan. Sa monitoring naman po, ako o ang miyembro ng aming sambahayan ay tutuparin ang mga sumusunod. Paglahok sa monitoring ng Save the Children staff or ng CCTV management team ayon sa itinakdang araw ng Save the Children. So, sa pagpunta niyo po sa Philpost, dala niyo pa rin po yung inyong tablets. Pagsagot sa mga attendance, pre-test, home task, kaalarawan, at feedback form. So, dyan, makikita nyo, may naka-attach po dyan na na maliit na papel. May nakadikit po ba dyan? Ayan, nandyan po. Ayan. Ayan. So, yung wala pong ganong box, kapalitan po nito ng ibang folder. So, ayan, papalit nyo na lang po kayo. So, yun po, may nakikita po kayo dyan ng feedback form. So, sa feedback form po natin, yan may Save the Children page po na. Na pwede po kayo mag-provide. So, pwede po kayo mag-provide ng mga good comments, salamat. Kung may mga tanong po kayo, pwede niyo po pinalay dyan sa feedback or mag-email po sa Save the Children. Pero yung mga comment po sa Facebook, yung pasasalamat, nire-record po namin yun kasi consolidate para makakapagin po yun sa management ng Save the Children at ng-dollar po namin. Okay. Di ba po tayo sa pangatong page? Pagtanggap ng cash grant mula sa Save the Children upang maprotektahan ang kalidad ng programa at maingatan ang perang ipagkakaloob. So, iwasan din po natin na ipagbigay alam kung kailan po yung schedule ng pagtanggap po natin ng ayuda. Pero batang aksyon sa hindi pagtupad ng kondisyon at responsibilidad na napagkasundaan bilang beneficiaryo. Una, ay ang hindi ko pagtupad sa alinman na kondisyon o responsibilidad na nakasaad o kasunduang ito ay magkakaroon ng karapatang aksyon. Unang paglabag. Sa alinmang kondisyon na nabanggit, ako ay mabibigyan ng paalala upang maging epekto nito sa pagtanggap ko na cash grant. So, sa ikalawang paglabag naman po, sa alinmang kondisyon ng programa ay magre-resulta ng pagsansila o pagtanggal sa akin bilang beneficiaryo ng CCP. May iba pang maaaring dahilan ng pagkansela o pagtanggal sa akin sa programa ay ang mga sumusunod. Hindi pagkolekta ng cash grant sa dalawang magkasunod na schedule ng cash transfer. So, magbibigay kami ng announcement kasi kung ano lang po yung schedule na ibigay namin sa inyo, yun na po yung magiging schedule po ng Philpost sa pag-release po ng pera. Sino po yung parent or guardian na mag-a-attend po ng unang session, di ba apat session yun? So, hindi po pwedeng papalit-palit. Kung si nanay ang a-attend sa unang session, tapos hindi siya available, si tatay naman, hindi po pwede yun. So, kailangan po, kung kayo po, si nanay, siya po mag-a-attend ng unang session, kailangan siya po ang mag-a-attend hanggang sa apat na session po natin. So, hindi naman po madalas yung session natin. Usually po, sa isang buwan, meron lang po tayong apat na araw. Sa pagpapatupad ng kondisyon ng responsibilidad, kaakibat ng pagiging beneficiaryo ng programa. So, mahalaga po na lahat po ng information na ibibigay niyo sa amin ay totoo. Ang kasunduang ito ay magkakabisa sa petsa ng pagpirma dito na mga kinauukulang partido at may bisa ng hanggan na matatapos ang programa. So, ang kasunduang ito ay dinagdaan ko ngayon. Ilagay po natin ang petsa ngayong araw, ang 2 November or Nobyembre
2021 sa lagay po natin na Santa Ana Elementary School. Santa Ana Elementary School. So dito po tayo pumirma ng kasunduan. So kayo po, beneficiaryo ang pipirma. So ang magiging saksi po natin dito, parang kasal lang yung may saksi. Hindi ko bang gustong tumutoy dyan. Okay, dito po magiging saksi po natin ang ating mga school heads at ang ating school pupal. Dahil wala po kayong barangay no, na nakadalo ngayong araw. Ayan. So, Save the Children staff, kami po ito ng pipirma dahil kami po ang makaka-witness ng inyong pag-receive. So, kapag napirmahan na po ito, pwede na po tayong mag-start ng distribution. So, bukod po dito sa packet Wi-Fi and tablets, ang mga beneficiary po natin ay nakareceive po before ng ganito pong kulay pula. Ngayon po, makaka-receive po kayo para naman po ito sa inyong mga anak. So, isang anak lang po mapapagbigyan natin, yun po yung mga enrolled child na ibinigay ng teachers po natin. So, yan. Though naka-receive na po kayo ng ganyan, so ito po ay para sa inyong mga anak naman. And aside po dito sa dalawang ito, ayan, bukod po dito sa inyong tablet and packet Wi-Fi, may ibibigay po kami sa inyo na USB. So, may USB po kayo na natatanggap. So, yung tablet po nga ito, naka-download na po dito yung Zoom. Yung Zoom, kasi hindi ka po ditong barangay yung nagtanong na paano sila makakagamit. Hindi nila alam kung paano download ng Zoom. So, lahat po ng kakailanganin ninyo sa session ay naka-download na po sa tablet po na ito. Yung module po natin, yung mga learning session, pwede nyo po siyang balikan dito po sa tablet. So, wala na po kayong i-download dahil naka-download na po lahat dito. Meron po bang tanong? Meron po bang tanong? Qualification? Sige po, magtanong po kung may tanong. Pinapamiliarize sila po kayo based po dun sa nakikita ko sa profile niyo sa Facebook. So, kompleto na po ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20. So, meron po ba ditong proxy na si Kuya sige po, bago po tayo mag-distribute, ipakikita po nito kung paano po natin gagamitin yung tablet. Para pagdating niyo po sa bahay, ay hindi na po kayo, mas nadali niyo na po kayo operate yung tablet natin. So, sa likod po, nakalagay po yung serial number and then sticker po, so, pag-set up po ng tablet na, kailangan po natin ng Wi-Fi. Pero kung wala naman po tayong Wi-Fi sa bahay, ibigay po kami ng packet Wi-Fi sa inyo. Pwede nyo pong loadan yung Wi-Fi nyo, and then doon nyo po ikaw-connect yung tablet. Sa pag-connect po ng tablet, tuturuan po kayo ng ating tablet sa pamamagitan ng pagbasa ng mga directions. Papagawain po kayo ng Google account. So, yung Google account po yung pamunahing requirements ni Lenovo tablet para magamit po natin ito. Yun po. So, paggamit po natin ng kapag nagawa na po tayo ng Google account, pwede na po tayo mag-download ng Zoom account. Doon po gagawin yung mga sessions natin sa gender parenting. Yun po. Dito po sa tablet na to, kaya bukas na siya and may naka-sticker na sa kalagay. Na-upload na po natin ng mga learning materials, video materials na galing sa Rise for Children natin. Bukod pa po doon, naka-upload din po sa ibibigay po natin USB yung mga video and learning materials.
Kung meron po tayong TV, pwede po natin isaksak ng USB na ibibigay din po natin. Ano po siya? So, pakita rin ito. Wala pa pala yung Zoom. So, mali ako. So, kayo po ang mag-download ng Zoom. So, kung mayroon po hindi pa familiar kung paano mag-download o paano gagawa ng Google account, pwede po bang magpa-assist sa mga teachers natin just in case na, ay, yung bata, natumba. Ay, yung mga. Ayan, so, clear po ba? So, sige po dito yung may Google na or email account. Ayan. Sa mga wala po, pwede po tayong magpatulong kung paano po gumawa ng account sa Google. So, para ma-operate niyo po yung tablet. And so, dito po sa packet Wi-Fi, so, kunyari nag-start po tayo ng Monday at wala pa pong load. Kayo na lang muna po siguro magpa-load, pero papalitan po namin yun ng load card. So, may ibibigay po kami sa inyo na 3,000 word po na load card. So, magagamit niyo po yun hanggang sa mga online sessions po namin yung mga ano. So, yun may bibigay po sa inyo na load card. Pero for the meantime, habang wala pa po, pwede niyo pong loadan yung packet Wi-Fi natin. Since 1 day lang naman po yung session natin, sapat na yung 50 pesos, no? O, 50 pesos at po 200 para gumana po yung packet Wi-Fi. So, lalagyan niyo po ito ng SIM card. So, alam ko 5 devices na po yung pwedeng mag-connect po dito sa packet Wi-Fi natin. So, ito po yung USB na sinasabi nito. So, pwede niyo po itong ilagay sa kung meron kayong computer o meron kayong TV. So, same lang po kung ano yung nilalaman ng tablet. Same lang din po dito sa packet Wi-Fi. Okay? Sige. So, ito pong packet Wi-Fi natin, meron po itong serial code. So, parang ito po yung nagiging tracker po namin para ma-monitor din po yung tablets po natin. So, sa pag-pirma nyo rin po ng ikukunin po na, meron po kayong family ID and nakalagay po ang inyong serial number noon. So, kung si ate po ang mayari ng tablet na ito, sa kanya po nakatag yung serial number po na ito na tablet po na. So sabi nga ni Sir, maganda tong Lenovo, di ba Sir? Oo, heavy duty po siya, so hindi siya basta-basta po nasisira. So kaya ingatan na lang din po natin na mabasa or mabagsak po. So hindi po siya nakalimita sa mga magulang, hindi porket kayo po yung ipinahirap lang namin na packet Wi-Fi, kayo lang po yung pwedeng gumamit. So, pwede niyo po itong gamitin sa pag-aaral po ng inyong anak sa isang buwan po na gamit niyo po yung tablets po natin. Klaro po ba? Mukhang sa bakit parang hinututong na yung ayun, 11 na pala. Sige, umpisahan na po siguro natin ang distribution kung wala na pong tanong, no? Invite ko na lang din yung mga school heads po natin, si Ma'am Donna at si Sir Jove, para po mag-assist. Wala si Ma'am Joy, no? Wala si Ma'am Joy. Representative na lang? Okay. Sige. Invite ko na lang po ang mga school heads and representative na mag-assist po. So, kapag once na-receive niyo po yung packet Wi-Fi, may pipirmahan po kayo kay Ton na acknowledgement receipt na katunayan po na ni-receive niyo po inyong packet Wi-Fi and tablet. So, yan. Tapos po mag-picture taking din tayo, no? Pag na-receive na nila. Malaki naman pitch natin. So, sabay-sabay na po natin. By school, yes. So, bigyan mo po tayo ng 3 beses. Tatlong kawag mga Sige, ito po yung pipirmahan natin, yung acknowledgement receipt. So,
ang pipikuhan po natin yung Android tablet, packet Wi-Fi, flash drive, and care package. So, tatlong packet po siya kasi yung isa GPTA family, Taes family, and my co-parents. Thank you, Save the Children. Maraming salamat po sa sponsor po ng Save the Children. Save the Children. Philippines. Save the Children Philippines. Thank you po sa all-round care sa Taes, and maraming salamat po sa sponsor ng Save the Children. And thank you po sa lahat ng nag-awin sa Children. Maraming salamat po sa